ang video po na re-reaction na natin, itong video ni Attorney Rowena Guanzon sa kanyang programa. Binabanatan itong si Matibag. Oh, ayan, Matibag at ikaw BBM, malalagot kayo sa 2028. Good luck sa inyo. Okay? Yun po ang pag-uusapan natin ngayon kasi po ang dami pong kapalpakan itong ginagawa ni Matibag, no? Kung ano-anong mga palusot na nila sa mga paghuli nila dito o pag-grant ng warrant of arrest dito kay Senator Bato de la Rosa, no? Na ang dami pa mga proseso na dapat nilang gagawin yan bago nila ma-serve yung warrant ng ICC. And at the same time, sa unang argumento, wala naman talagang karapatan ang ICC dito na mag-direct na hulihin ka agad kasi po wala na pong jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Okay? So yan po ang mga pag-uusapan natin, paano binanatan dito ni Attorney Rowena Guanzon, no? Itong si Matibag. Pero bago ang lahat, paki-like, paki-share na lang, no, sa mga nanonood ngayon at sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo sa Donmar TV. Okay? Ito po, panoorin natin directly. Pasok na tayo kaagad, no? Pakinggan na natin itong si Attorney Rowena Guanzon. Attorney Rowena Guanzon, pasok. Ginawa mo ba? Nag-comply ka ba sa lahat ng Bill of Rights sa pag-aresto? Did you tell him his Miranda rights? Did you ganito? Yan. Ang ginawa nila, hinabol nila ng hinabol, no crime was being committed. At the time, nagpo-pursuit sila kung sa criminal law pa sa Pilipinas. Ginawa nila hot pursuit sila. Yeah. Diba? So, yun po ang highlights ng banat ni Attorney Rowena Guanzon doon. Kasi pumapalag talaga si Attorney Rowena Guanzon kasi alam naman natin na itong si Attorney Guanzon ay batikang abogado ito, lawyer ito, alam ito ng mga pasikot-sikot sa batas, no? So, ako ngay naawa dito kay Matibag kasi po itong si Matibag ay isang NBI director na hindi ko lang alam kung lawyer ba po ba ito, 'di ba? Kasi po kawawa siya eh. At the end of the day, pagdating ng 2028 kung kakasuhan itong si Matibag, I don't know kung matutulungan pa ito ng administrasyong Marcos kung hindi mananalo ang mga kaalyado ni Marcos sa 2028, 'di ba? Yan si Torre, sino pa? Ang daming makakasuhan eh, no? Ang daming makakasuhan, hindi pa natin alam yung mga dating DILG, no? Si Abalos o si Rimulya, ang dami. Dahil lang sa paglabag ng mga batas na ito, no? Especially if mananalo itong si VP Sara sa 2028, naku po. Yan ang hihintayin natin kasi po alam ko naman na sinabi ito ni VP Sara na ang mga nag-aabuso sa bansang ito, sa mga Pilipino, ay talagang mananagot sa batas. Yan ang sabi ni VP Sara. Ito panoorin natin. In the De La Rosa case, we have a situation where ang warrant galing sa ICC. Tapos, gustong i-enforce ng NBI. Ang sinasabi naman ng NBI, ang pag-enforce niya ay ayon sa RA 9851. Correct? Correct. But, ayon sa ICC na Article 57 sa Rome Statute, kasi sinasabi nila, kahit hindi na tayo member doon, bound tayo dyan sa statute na yan dahil ang mga ginawang offenses allegedly ay nangyari nung tayo ay membro pa ng ICC, correct? No, the wording of the provision is we are bound to cooperate during the interim period from the notification of referral to the effectivity of the proposal. It does mean that we're bound by the Rome Statute. Yes, okay. So, yes, we have a situation na ang ICC warrant gustong i-enforce ng ICC at itong gobyerno ni BBM ginamit ang NBI Matibag, although nagde-deny si BBM na inutos niya yan. Ewan ko kung sino ngayon ang nag-utos kay Matibag dahil hindi daw siya inutusan ng presidente ng Pilipinas na i-enforce yung ICC warrant na yan. So, isa sa kanila nagsisinungaling. Alam naman sabihin ko na si BBM ang sinungaling. Di sasabihin ko si Matibag ang sinungaling. Ang paniniwala ni Attorney Guanzon, si Matibag yung nagsisinungaling. Ako naman, ang paniwala ko, ang nagsisinungaling, si BBM. Presidente siya. So, nung mga kababayan, nung i-aresto nila si Bato de la Rosa, kasi nga, kailangan nilang i-aresto yan para may nag-utos di ba? Nung i-aresto nila si Senator de la Rosa, ang sinasabi ni Matibag, ang ginagamit naman nila ay ang ating lokal na batas na RA 9851. Ngayon, pag ginamit mo naman ang RA, dahil yan ang sinasabi niya, hindi naman pwedeng ang batas natin na lokal ay basta na lang baliwain ang mga rules of court ng pag-aaresto. In fact, ginawa nila yan kay former Senator Rodrigo Duterte na hiningan ni PRRD ng by whose authority, si Torres, sinabi niya may authority, sabi niya, where's the warrant? Sabi niya, nag-vague siya because he really had no warrant in his hands. Alright? So, ang sinasabi ni Dr. Loha na dapat mag-aresto
sinasabi natin, kung valid nga yung ICC warrant na yan, dapat kung arestuhin siya ng mga ng executive department, itong NBI, executive ito, under ito sa Secretary of Justice dapat ay mag-comply ang NBI muna sa rules. Hindi lamang nung sinasabi ng ICC Article 59 na dapat, number 1, dalhin mo siya sa competent judicial authority. O court yan, hindi pwedeng SOJ dyan ha. Ito mga SOJ na nagsabi sa hearing ni Senator Amy Marcos na they function na sa court, ang tanga-tanga mo. Alam mo, ang tanga, buti na lang hindi kita estudyante. Tanga mo ha. Anyway, huwag nagalitin ng lola. Ang pangalawa, ibig sabihin, dalhin mo siya sa court, ha? NBI Director Matibag, dahil number 1, sasabihin ng court, nasaan ang warrant ng ICC? Number 2, ito ba talaga ang pangalan ni Ronald Bato de la Rosa? Baka kapangalan lang ito. Hindi ba? Yan. Number 3, ginawa mo ba? Sa totoo lang, no, ang daming mga technicalities na dapat nilang sundin, especially itong sa NBI Matibag, no? Pero hindi nasunod. Kasi very technical itong kay Senator Bato. Hindi yan basta damputin mo lang, pupuntahan mo yung saan ng Senado, damputin mo. Hindi eh. ICC warrant of arrest ito eh. Dapat pa nga natin tingnan if yung warrant of arrest na yan ay legit yan. Iba kagawa-gawa lang yan ni Trillanes, di ba? Oh, dapat naman siguro respetuhin natin ang mga ahensya ng gobyerno, yung PCTC. Oh, di ba? Ano pa, yung Supreme Court, di ba? Pero ang dami ninyong anong tawag diyan? Ang dami ninyong sinasagasaan ng mga ahensya ng gobyerno. Wala na kayong respeto. Nag-comply ka ba sa lahat ng Bill of Rights sa pag-aresto? Did you tell him his Miranda rights? Did you ganito? Yan. Ang ginawa nila, hinabol nila ng hinabol, no crime was being committed. At the time, nagpo-pursuit sila kung sa criminal law pa sa Pilipinas. Ginawa nila hot pursuit sila. Yeah. Diba? Hindi naman kailangan i-hot pursuit mo yun kasi senador yun Diba? Ang tanong ng court sa inyo, ginawa nyo ba? Kinumply nyo ba? Lahat ng karapatan na akusado according to... At isa pang foul doon is may karapatan ba silang manghuli inside the Senate premises? Tandaan nyo ha, hindi ito ordinaryong tao kasi po, senador po ito. Okay? He's an active senator. Hindi kagaya noong kay former President Rodrigo Roa Duterte na hindi na siya presidente. He's a normal netizen na lang. 'Di ba? Oh, iba ito, senador pa ito si Bato. The Bill of Rights. Yan ang tatlong requirements na sinasabi nga doon sa Article 57 ng Rome Statute. Aside from Republic Act 9851 na basic naman na pag yan ang gagamitin mo naman pang aresto, syempre naman, you follow the rules of court. Dalhin mo rin siya sa competent court. The RTC as original jurisdiction, sinasabi ni Dr. Loha, di ba? At doon na sa RTC, again, the 3 requirements, di ba? ICC warrant ba ito? Verified ba ito? Si Bato de la Rosa nga ba ito? Nung nag-serve kayo, nag-comply ba kayo sa Bill of Rights? Tsaka lamang ang korte ng RTC magsasabi na, alright, warrant, order siya ngayon na mag-warrant siya of arrest. Yan. Hindi pwedeng yung ICC lang na warrant, isi-serve nyo sa kay De La Rosa, hindi naman automatic. Yun, ano ba kayo? Sheriff ba kayo ng ICC dyan? Itong si Trillanes, napaka-ano mo naman, sir Hindi, Mother, may babalikan din ako. Attorney Loha, meron akong tanong, kasi meron tayong 1-year timeline, di po ba? Nung umalis tayo ng 2018, sa ICC, nag-took effect po ito ng March 17 ata rin ng 2019, no? Pero wala hong kasong ginawa or sinampa. So, ano ho yung ano doon? Kasi 2021 pa lang po. Opo. Ano po yung kalagayan ng ganung sitwasyon? Kasi umalis tayo ng 2018 sa ICC, tapos nag-took effect po ng 2019. Tapos may 1-year rule. Paano ho ba yung ma-explain? Ano ba yung 1-year rule na yan, Dr. Loha? Yeah, right. Now, I might agree with the appeals chamber of the ICC, but it's the ruling of the ICC appeals chamber. According to the appeals chamber, meron ng 1-year period from the moment of notification of withdrawal to the effectivity of withdrawal. And during that period, tapusin na ng ICC yung investigation and dapat mag-ano na ng prosecution, ng trial, etc. Now, what was initiated during that 1-year period with respect to President Duterte was merely the investigation. Nagbigay lang si prosecutor ng intention to investigate. And that's it. Actually, hindi na sa dapat nangingialam itong mga taga-ICC Pero bakit ngayon, parang alam naman nila ha. Alam nilang tumiwalag na ang Pilipinas
sa ICC pero pinipilit pa rin nilang mangingialam dito. Nakapagtataka. Duda kasi ako dyan because they are being weaponized. Pinupolitika sila kaya nga sabi ko dapat bubuwagin na itong ICC na ito kasi ginagamit ng mga politika ito Tapos, according to the appeals chamber, because of that particular act of the prosecutor, yung kanyang jurisdiction na prolong, in effect, in the sense that any case stemming from the investigation of the prosecutor conducted within that period, initiated, not necessarily completed, but initiated during that period, any case stemming from that, and my complaint against that particular ruling of the ICC is that it gives them perpetual jurisdiction. And at the same time, from the statute, but then that's the ruling already, and there's nothing I can do about that. Ang problem now is with respect to Senator Baton. But initiation of the investigation is now being argued as part already of the investigation against President Duterte. So all the complaints in the case against President Duterte would be in fear or third liberty. Kasi anytime, an arrest warrant can be issued against them, such as Senator Bongo, other generals, and so on, simply because initiate an investigation during the one period when you even ask no complaint or no trial was initiated during that same period. So, Right. Okay, so yun po hindi masyadong clear pero naiintindihan naman natin ang ibig sabihin niya na lahat ng mga galaw ng dating administrasyon, isa na dito itong pagtiwalag ng Pilipinas dito sa ICC. It is very clear na wala na po tayong obligasyon sa ICC at sila rin mismo ang matag-ICC wala na rin silang obligasyon sa atin, vice versa. Okay, so yan ang ipinagtataka natin na bakit sila very interested sila sa mga interested pa rin sila dito kay Duterte at ni Senator Bato. Kasi alam nyo, sa totoo lang, it's very obvious kasi na para bang anong tawag doon? May mga kalaban sa politika itong mga Duterte na pumupunta talaga dyan sa ICC. Humihingi ng tulong. At syempre, hindi yan ordinaryong tulong Baka may maletang kasabay yan. Okay? So, ayan, nagdududa tayo dyan kasi po, alam nyo naman na sa mundong ngayon, pera-pera na naman tayo, lahat naman yan, Kaya nga, hindi ako umaasa na mananalo pa si former President Duterte dyan sa ICC. Sobrang malabo na Pero ang pag-asa na po lamang natin ay kapag si BP Sara ang magiging presidente ng Pilipinas sa 2028 at kapag mag-grant yung petisyon ni Kitty Duterte, na kapag ma-approve yung petisyon na yun na yun ang chance na mapabalik si Duterte ng mapaagang mabalik dito sa Pilipinas, Walang magagawa ang ICC niyan kundi susunod. Kasi kita pa rin ang pagmamay-ari kay Tatay Digong Kaya nga, para sa akin, tama lang na umiwas na talaga si Senator Bato dito sa ICC, na nakalabas siya sa Senado. Yun ang sa akin. Ito pa. Si Atty. Guanzon pa rin ang ating pakikinggan. Pansin natin ngayon dito sa kaganapan naman sa Senado, Attorney. Ang sabi po ni DILG Secretary John Vic Remulla, hindi under attack ang Senado batay sa timeline na nakuha na sa may CCTV. Ano po yung take nyo rito, Attorney? Hindi ba yung anti-attack binabarina na yung yung pintuang nakalak doon na pagitan ng GSIS at Hindi ba yung anti-attack may nahuli? Ang bira naman idol ko na sana si John Vic binabawi ko na naman. Yung hinarap niya si Trillanes at sinabi niya ganyan, di ba? Parang nabago ngayon Parang Oh. nabago ang lahat ng mga pangyayari ay nagkaroon ng pagbabago ngayon matapos na lumabas ang PNP chief at saka si DILG Secretary John Vic Remulla. Kasi po, ang tingin ko dyan, dahil si Ombudsman Remulla ay nagsabi na paimbestigahan niya si Sergeant at Arms General Mao. Di ba? Yes. Kaya nung sinabi na yun ng kuya niya, di sinabi niya na hindi under attack. Alam niyo naman, yung mahirap una kasi, pag magkakapatid yung una kasi, nung binanggit ni Secretary John Vic Remulla, nung siya nagpunta ron, ang sabi niya, yung tanda ko yon, hindi siya pupunta ron para arestuin si Senator Bato de la Rosa. Pumunta siya doon para protektahan ng Senado, protektahan ng mga senador. Di ba Sabi niya, di ba inuulit niya yun Ngayon, Oh. yung lumabas doon sa timeline ng mga doon po sa mga CCTV,
So lumitaw na hindi under attack ang Senate, kundi marami raw na mga taga GSIS, marami mga NBI doon sa GSIS para protektahan ng GSIS sapagkat bilyon-bilyon yung mga artwork doon na kanilang puprotektahan. Wala bang sapat na security guard ang GSIS para protektahan yon? Kailangan